Hello everyone at good evening po sa ating mga viewers. Ngayon po ay mag-experiment tayo ng button batteries. So, gagamit tayo ng breast chicken. So, ilagay natin yung button battery dyan sa karne. Diyan lang, pa ganyan. At obserbahan natin. So, ito po ay palagi pong tinuturo sa first aid training. Kasi napakadelikado po ang button battery, lalo na po sa mga bata. Kasi kapag nalunok ng bata ang button battery, maaari itong mastak sa loob ng lalamunan o tiyan at magdudulot ng matinding pinsala sa loob lamang ng ilang oras. Ang kemikal sa loob ng baterya ay maaaring magsanhi ng paso o butas sa lalamunan, tiyan o bituka. Maaaring hindi agad mapansin ng mga magulang ang sintomas dahil minsan ay tila simpleng ubo, lagnat o pagsusuka lamang ang makikita. So, after 1 hour, ito po napapansin nyo, may lumalabas na bubbles. At yung paligid niya ay nagsisimula na siyang mangingitim. Tingnan mo yun, oh. Please po, sa mga magulang dyan, pag mayroon kayong maliliit na anak, maging alerto po tayo sa pagbili ng mga laruan ng ating mga anak kasi sobrang delikado po ito. So, pag bibili tayo ng laruan, check po natin na secure yung button battery. Pero para sigurado po, wag na po tayong bibili na may button battery kasi di natin alam yung mga bata pag naglalaro, baka mabuksan yung button battery at ano pa ang mangyari. So, ginagawa ko to kasi gusto ko talaga na ako mismo ang makakita kung ano talaga ang epekto ng button battery kasi madalas ko lang itong maririnig sa mga training or makikita sa mga videos. After 2 hours, ganito pa rin siya. Parang di mo masyadong magpapansin yung kaibahan. Pero yung bubbles niya ay nagpa-pop slowly. At yung kulay niya sa paligid ng battery ay nagsa-start na mangingitim, nagda-darken po siya. While ginagawa ko to, napapansin ko na nangangamoy yung battery. Yung, naalala mo yung noong unang panahon, pag tayo nagbibilad ng battery, yung malalaking battery, ganyan po ang amoy niya. After ng 3 oras, wala akong masyadong napapansin na kaibahan. Parang same lang siya. Mahina or slow ang reaction niya after 3 hours. 4 hours, napapansin ko yung bubbles nangigiba ng kulay. At yung sa paligid ng battery ay lumalawak yung itim. After 5 hours, mas marami yung parang taya rust na lumalabas sa bubbles at mas nangingitim din siya. So, after 12 hours, ganito siya. Yung bubbles niya is mas brown na siya at may brown liquid na lumalabas. At yung itim niya ay mas lalo pang lumalawak. So, ito, nilagay ko to siya sa fridge kasi parang baka mangangamoy siya pag nasa labas ng ilang oras. So, pagkatapos kong nalagay, after 1 day, ganyan na siya. Yung bubbles niya, parang nawawala siya. Kunti na lang yung natira. At after 2 days, ganito siya. Wala masyadong kaibahan sa bubbles niya, pero yung itim lumalawak. At may bubble na rin yon sa ibabaw ng battery. At lumalawak na po yung itim niya at marami na rin yung fluid, yung brown fluid na lumalabas. So, after 3 days, ganito na siya. Tingnan mo yung kulay sa paligid ng battery niya. Sobrang itim. Ganyan po kalala yung chemicals. Epekto ng chemicals. After 3 days. 3 days lang yun, ha? So, ito siya. So, mahalaga pong itago natin ang button battery para ligtas pong di maabot ng mga bata. At kapag pinaghihinalaan yung nalunok ng mga bata, please po dalhin nyo agad po sa ospital. So, sana po ito ay nakatutulong sa lahat po, di lang sa mga magulang, kundi pati na rin sa mga lolo at lola natin, mga kapatid at kung sino man. Maging aware po tayo sa button batteries para po ligtas po ang lahat. Thank you for watching!